All the highest has one makes him power and glory belong to Jesus. Church Lord, palapagan ng Panginoon Diyos mo. May gabi sa pag-usapan na ito. May gabi sa atong pinigaling ng Diyos. Salamat sa pinigaling ng Diyos ka ito gatayin yung padayon sa atong pagsipagpagdayan kay Maya. Salamat sa pinigaling ng Diyos. O kaya salamat sa proteksyon sa Tibok Simana, salamat sa kusog kabaso sa lawas, salamat sa gugma o kalaway sa pagdating ng Diyos. O gatong ibalik ang salamat sa Panginoon Diyos pinagis sa mga pagdating at simba pag-imayan mo salamat sa Panginoon ng Diyos. Sa pagsugod, mag-apat. Dali ko rin mga mga Diyos ang kalaan ng tagiyas ng lagi buwas lang sa syuta. Diyos ang Diyos na sa sigod. Diyos na lupet mo sa Diyos na Isaya. Diyos na sa mga sa ating church. May gabi aming pinakamamahal na ama sa Panginoon Diyos. Salamat na Diyos. Sa laging Diyos kinabi kami magasigo magadayon na imayan mo. Salamat kinimo. Pinagi sa pag-alala sa sabat ng Diyos. Yang sugod dari kanang Diyos, haleluya. Yan Diyos, haleluya, man mo kami ikan sa pagsugod sa joyful song, sa alam song, bisan pa sa Bible study, at doon sa Boli, bisan pa sa memory verse na kagalang sa closing prayer, o Diyos, ubigay mo siya ang pasensya, ilagay ko na sa Spirit. Ilagay ko siya ang Spirit. O Diyos, kailangan kami, kung na ikaw, tabangin kami ang Diyos, haleluya. Kung ang mga pagkadlan doon sa kaaway ka, itananggal ng iyong isa ni Kristo mata, lamang madawat sa mga Panginoon Diyos. All the highest praise honor that you for power and glory belong to the Son and Lord of Jesus. And in Jesus we pray, Amen. Kalahatan ni Billy Mami siya mag-lead sa praise and worship. Hello, praise the Lord. Magabi sa tanan. At ang dahil ko ng buhi o galang ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. And praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, it is. Yes, it is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, it is. Yes, it is. Every praise to our God. Every worship with one accord. Every praise to our God. Sing
Lord, we lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way. Only you to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ang puso ko, ikaw ay sabay. At ikaw ang sa'yo ay sabay. Hindi ko mahihilan na ika'y pasalamatan. May huli mo na kailangan sa buhay ko, Ama. Ang puso ko, ikaw ay sabay. At ikaw ang sa'yo ay sabay. Hindi ko mahigilan na ika'y pasalamatan. May buti mo na bilang sa buhay ko, Ama. May buti mo na bilang sa buhay ko, Ama. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice.
all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will sing how great, how great is our God. Face to face stands, and time will stand, beginning and the end, beginning and the end. The body three in one. Father, Spirit, Son, the life and the land, the life and the land. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will sing how great, how great is our God. Name above names, worthy of all praise. My heart will sing, praise our God. Name above names, you are worthy of praise, and my heart will sing, praise is our God. Sing with me, how great is our God. Love will sing how great is our God. Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas sa walang kabantay sa aking puso, sa aking buhay. Pag-ulit kang sabay ialay, bukas sa Leon, magpagkailanman, luwalhatitin ka. Kalalatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y bukas sa kabantay sa aking puso, sa aking
Sa langit o sa yuta, ang ganan, O Diyos, nani mo lamang. Ikaw puno sa tuma, na wala'y katapusan. O Diyos, awitin ko ang gumamo. Tumugod inaya sa langit o sa yuta, ang ganan, O Diyos, nani mo lamang. Ikaw puno sa tuma, na wala'y katapusan. O Diyos, awitin ko Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy
days in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the God's praise, glory, or power, thanksgiving, and might belong to Jesus always. Only praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, kapag-atawa, pagpapala ay nasa atin po ngayon mga minamahal. Amen. Sa pag-atawa natin dakilang Diyos. Serves Lord, palapalan natin ng Diyos. Thank you, beloved Symphonists. Thank you, beloved Sweater, beloved Mami. So, salamat sa tingin ng Diyos na tayo ay binigyan pa ng pagkataon. Tayo po ay iningatan sa buong linggo at inaliw sa mga kapamakan. Amen. Salamat sa tingin ng Diyos sa pagpapanimataknaan na kita magpagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po ay dadako sa ating Bible study. Ating Bible study po ay nasa book of Matthew. Balikan po natin naman ang chapter 24, verse 29 hanggang 31. Kapitulo 24 sa Matthew, versikulo 29 hanggang 31. Ito po ay ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. So pagbabalik, lagi po natin naririnig, pamilyar po natin, at yan po yung ating laging inaaral.
Kasi hinahanda natin ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi natin, tayo po'y nagsasabi na ang pagbabalik ng ating Hesus ay malapit na. So, ayon sa wisdom, within 115 from 2020, kaya within 113 dahil lumipas na ang 2 taon. No? So katong taon na maglilipas ng 3 taon. No? So, within 112 years. No? So, anytime, kasi sinasabi natin within, anytime, from that period. So, lagi natin sinasabi din na maraming kumukutya kahit pa dito sa Bible, nakasulat na yung mga pangungutya ng hindi kumikilala sa ating Panginoon at hindi naniniwala na siya babalik. Yan po kami naman. Hanggang sa ating kapanahunan ngayon, paulit-ulit yung sinasabi, nasa na ang inyong Diyos, ang inyong tagapagligtas hanggang ngayon. At mga sinasabi nila na hindi kasi nila naintindihan yung the kingdom is near. So the kingdom is near in the Bible. No? Yun po ay kalipukoy sa paghahari ng Diyos sa sanlibutan. So, sa pagpagitan ng kanyang anak ang mahal na Panginoong Hesus. So, yan po mga minamahal. Hindi ko ibig sabihin na pag sinabi nung panahon ng Mahal Hesus, nakakarinig na tayo, nakakabasa na tayo na sinasabi na the kingdom is near. At kaya gagamitin po natin ang sinasabi natin na the kingdom is near, tapos 2,000 years na, hindi pa rin bumabalik ang mahal ng Hesus. Hindi po gano'n mga minamahal. So, mas tayo po ay magpapasalamat na sa ating panahon ngayon ay natatagalan pa ang mahal ng Hesus sa kanyang pagbabalik. Dahil ang pagbabalik niya ay ang paghahatol sa sangkatauhan. So, kung tayo ay hindi pa namumuhay ayon sa ating dakilang Diyos, kabugan natin dakilang Diyos, may pagkakataon pa tayo. No? Maraming tao ay naantay ng ating Panginoon upang mabalik sa Kanya, upang mananampalataya sa Kanya. So, ang ating pong Panginoong tagapagligtas, ang ating Hesus ay minsan na nag-offer sa kanyang sarili. Minsan na ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig doon sa cross. Kaya siguro walang dahilan na upang magdududa tayo, no? Na kaya nalibili siya dahil mahal niya ang isang katauhan. Gusto niya na magsisi muna. Kaya tayo nanawagan na sana ang isang katauhan ay magsisi. So, taliwas din sa ating nakikita na instead na magsisisi, ang isang katauhan nagiging worse pa ang nangyayari sa ating kapaligiran. At tayo nga ay nangangamba sa posibleng nuclear war. Yan po mga minamahal. So, nangangamba po tayo at tayo po ay nananalangin na sana ipagliban mo na at hindi mo na
ipahintulot ng ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. So, alam natin, ang mahal ni Jesus, kahit ang kamatayan niya, ay ipinagdasal ng ating Panginoong Jesus na hindi mangyayari. Kaya, minsan pa siya ay nanalangin na huwag may tuloy yung pagbabago sa kanya. Yan po mga minamahal. Pero ang kalooban ng Ama ang siya masusunod. Yan po mga minamahal. Sa ating panahon ngayon, tayo ko'y nangarap sa napaka-delikadong sitwasyon. Ang nuclear war, kung saan parang maraming gusto na mangyayari, pero tayo po ay kailanman ay hindi po tayo gusto ng war. Lahat ng tunay na naglilingkod sa ating dakilang Diyos ay gusto ng kapayapaan para ng ating dakilang Diyos. Kaya po ang ating samot na langit sa ating dakilang Diyos na ipagpaliban. Kaya ano pa, kung matanggap natin ang wisdom, ay sinasabi na natin na magkaroon ng kasuklang-suklang sa taong ito, pero ay ko'y langin na sana ay ipagpaliban muna. Yan po mga minamahal. Nangingi tayo ng extension. So yan po mga minamahal. So ang pagbabalik na ating Panginoong Jesus, yun po yung napaka-importante sa buhay ng lahat ng tao. Napaka-importante po sa atin yan. Kasi po yan po ay judgment. So, kahatulan. So, lahat ng tao ay kahatulan ayon sa mananaklan, ayon sa ating dakilang Diyos. Lahat, kahit pa nung unang mga panahon, mga tao na bubuhay ay kasama ang kahatulan. So, kaya minsan confuse tayo kung yung mga namatay na ba ay nasa langit. Mayroong mga different views diyan. Ang iba nagsasabi na nasa langit na. Yung iba naman nasa purgatorio. Yung iba naman nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa time na yan, sama-sama tayo, lahat tayo, makakatulad ng ating Panginoong Hesus. Yan po mga minamahal. So, yan po yung mga views, no? Na nagka-iba-iba ang pananaw ng sangkatauhan tungkol sa issue na yan. Pero malinaw po sa ating salita natin dakilang Diyos na ating mababasa na lalo na sa Book of Revelation ay yung mga namatay na ay nag-aantay ng pagbubuo. So walang mauuna sa langit. Lahat ay mag-aantay pa. Sama-sama papunta ng langit. Yan po mga minamahal. So yan po yung nakasaad sa Book of Revelation. So kaya sa akin pong sariling understanding, tama po yun. Lahat yung mga namatay na ay nag-aantay din sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Remember, nung siya'y
namatay sa ating dimension. Siya'y namatay, inilibing, at ayon sa salita na mababasa natin dito sa banal ng aklat, siya'y nangaral sa mga patay doon sa kailaliman ng lupa, no? Nung siya ay namatay. So, meaning, iba-iba yung dimension, iba-iba yung dimension ng ating kung saan tayo ang naroon, kung ating kinamoonan. No? So, yan po mga naman. Kaya, sila, tayo, ay pagdating ng panahon, nakakapdang panahon, nakakapdang araw, sa paghuhukom, ay tayo po ay sama-sama, kakatulan ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, isa lang ang kakatulan. Kaya sila nag-aantay pa rin sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. So, kaya yung topic na ito ay napakaigli, pero sa totoo lang, napaka-importante dahil ito yung ating victory, no? Ating kalaugan, ating tagumpay pagdating ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, yan po mga naman. So, kaya bakit natin sasabi tagumpay? Kasi mismo ang mahal ko Jesus nagsasabi, ibabalik siya upang pupunin tayo at dalhin doon sa paraiso kung saan siya naroroon din tayo upang tayo ay maging masaya sa piling niya. Yan po kami naman. Kaya, victory. Kapag mabalik na ang mahal ko Jesus, kanaugan, tagumpay sa atin pong lahat. Yan po kami. So verse 29, pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magdiliwanag ang buwan, at mahuhunog ang mga bituin mula sa langit, ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawalan sa kanilang landas na. Kaya ito po yung description, no? Verse 24 po ito, no? Kaya sinasabi natin, nagkakataon na ba na verse 24 tapos 2024? Kaya po namin naman. So, anyway, sa hula din ni Prophet Isaiah, hindi ako nagkakamali, chapter 2014, no? Chapter 24 ba? Yung ating pinag-aralan na hula ni so kung hindi ako po nagkakamali po namin naman. So, meron pong kumbaga yung 24 meron pong parang hints, no? Dahil sa wisdom po ay 2024 mangyayari ang kasuklan. So, pagbabalik, ito yung mga palatandaan sa pagbabalik niya. Matinding kahirapan. Ngayon, mga unti-unti na tumitindi ang kahirapan ngayon. No? Sa iba na walang mga trabaho, talagang hirap-hirap na sila. Yung may mga trabaho naman dahil sa napakataas na bilihin, no? Nahihirapan na. No? Ang hindi nahihirapan ngayon yung mga talagang maraming pira. No? Yan po mga kapag ulala yung manggagawa ka lang, talagang mahirap
ang buhay ngayon. So, unti-unti pong humihirap, pahirap na pahirap, dahil hindi natin lubos maisip na kahit mga bilihin na hindi naman gumagamit ng langis, hindi naman na kailangan tumaas, no? Wala namang ginagastos na kung ano yung mga matataas na cost sa pag-produce ng mga bagay na yan. Pero tumataas din mga minamahal. Lahat nagtataas ang mga bilihin ngayon. No? Talagang sumusobra-sobra na yung inflation rate. No? Walang nagkukontrol sa presyohan ngayon. Hindi yata nagpapangsyon yung ahensya ng gobyerno. Kung ano kaya ang nangyayari, bakit talaga nagkaganito. Kahit na wala naman, hindi naman dapat kasama sa mga pagtaas ng bilihin, pero pareho din tumataas. Wala ka ng ano ngayon, wala kang kawala. Para bang pinaglalaroan tayo, no? Sa mga ngalakal, sa mga negosyante. Kasi yung sitwasyon na tumaas yung mga bilihin, gumagamit ng langis, gumagamit ng high cost yung pag-produce. Siyempre, taas talaga dahil sa sitwasyon. Pero yung mga paninda na hindi naman dapat tataas, pero tumaas. Yan po ang gamit naman. Parang walang nagkukontrol sa mga bilihin ngayon. Yung mga negosyante ay kung ano yung gusto nilang presyo, yun yung nangyayari ngayon. Kaya ang gulo-gulo ng ating bansa at sobra-sobra yung mga issue na kinakaharap ng ating bansa na sumisira, nagpapagbaba sa ating lahat ng mga Pilipino. So, kumbaga, unti-unting bumabagsak ang ating ekonomiya. No? Talagang to the point na apektado na ang ating pamumuhay. Yan po mga binaka. So, kaya nagkakagulo na. Masyadong magulo na. So, anyway, lahat po ito ay ipinabatid na sa atin ng Diyos nung pag-eleksyon, nung pag-unang eleksyon. Sinasabi na ng wisdom kung anong mangyayari. Kaya tayo po ay hindi na nagtaka. Kaya wala po tayong gagawa dahil ito po ay nangyayari na. So ito ay nakasaad dito sa ating binasa. Sabi dito, matinding kahirapan. Matinding kahirapan ang ating dadanasin. Yan po. So itong kahirapan na ating dinadanas ngayon, kumbaga, umpisa pa lang ito. Kasi kapag halimbawa, matuloy ang digmaan, no? So tingnan nyo lang yung Ukraine, tingnan nyo lang yung sitwasyon ng Palestinian. Kung anong hirap, kung ilan ang namatay, ilang thousand yung namatay, paano, anong nangyari sa kanilang mga gusali, sa kanilang mga sakahan, na
Yan po mga minamahal. So, pero yan ang gusto ng karamihan. At wala po tayong gagawa. Kasi maraming mga tao ngayon na parang naglalaro sa kanilang buhay. Kaya, nagaganap po ang sinasabi dito. Matinding kahirapan. No? Sa Palestinian, sa Gaza, sa Rafah, sa Ukraine, nakaranas na po sila ng matinding kahirapan. No? Yung gutom, walang tubig, walang makain, walang matirhan, at nakaharap ka sa kamatayan lagi dahil sa mga unprecedented na mga putukan, mahirap na po yan. Plus, yung mawalan ka ng mahal sa buhay, hindi po yan basta-basta. So, ganyan po ang nangyayari sa mga war. Yan. So, yung gustong mag-war, gustong yung mga words na hindi maganda pinupukol sa iba't ibang, di ba? Parang naghahamon. No? Gusto ng war, no? Hindi po siguro nila nakikita kung ano yung epekto ng war, lalo na sa Ukraine, sa Rafah, sa Hamas, or sa Gaza. Yan po mga ganyan. Ang ating dakilang Diyos ay ayaw ng war or mga ganyan. Kaya, ang implementation ng ating dakilang Diyos ay pag-ibig. Yan po mga ganyan. Pag-ibig ang susi sa ating mabuting paninirahan sa mundo. Yan po mga ganyan. Yan po yung ipinakita ng mahal ni Jesus doon sa cross, pag-ibig. Ngunit ito po ay tinanihan ng napakaraming tao. Pinilit nila ang kasamaan. Kaya dadanasin natin, hindi lang sila ang dadanas, kundi lahat tayo. Matinding kahirapan. Kaya nga, pinapaghanda tayo ng ating dakilang Diyos. Magdidilim ang araw. Alam niyo po ba kung kung matutuloy na yung nuclear, talagang magdidilim ang araw. Kasi napakatindi po ng nuclear war po mga minamahal. Talagang magdidilim ang araw. At saka, may posibilidad na yan ang dahilan upang magputukan yung mga bulkan. Kaya sa dami ng usok, alikabok, matatapan ng araw, magdidilim talaga. Kaya nakalagay dito, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan. Asa na ang buwan, hindi na gina siya makita. Kaya hindi naman kaya mo yung gamay naman yung light, reflection naman sa anlaw. Kaya dito, sinasabi, hindi na magliliwanag ang buwan. Take note mo kami naman. Ito po ay salita ng ating Panginoong Jesus. Matthew chapter 24. Kaya binalikan po natin ito mga minamahal kasi sinasabi natin na malapit na ang pagbabalik ng mga Jesus. At yung ating mga sinasabi,
ito ngayon, ito yung mga sinasabi natin, ito yung mga sign na nangyayari na sa ating panahon ngayon. No? Malapit na mangyari. No? Na hindi na magdidilim ang araw, ang buwan ay hindi na magliliwanag ang araw, ang buwan ay mawalan din ng liwanag. Yan po mga magdidilim ng araw, ang buwan ay mawalan ng liwanag, no? Matinding kahirapan. Nasa stage po tayo ngayon ng matinding kahirapan. No? Although tayo ay hindi naman gaanong hirap na hirap, pero sa mga tao sa Ukraine, sa Rafah, sa Gaza, hindi po ang kahirapan. Sa ibang mga lugar, napakatindi po ang kahirapan ngayon. Yan po mga. So, ito po yung mga mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. So, kaya, tandaan po natin ito. Matthew chapter 24, verse 29 to 31. Yan po mga. And then, sinasabi dito, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ibig sabihin, magkakaroon ng dilubyo. Ano bang dilubyo nito? Asteroid. Noong nakaraang buwan, mga mahal, iniwasan ng mundo ang mga asteroid, isang kumpul na asteroid, upang hindi tumama sa mundo. Ito sinasabi natin, na ang mundo ay dinadrive. Umiiwas tayo sa asteroid at binubumba ang ating mundo. Kaya ano nangyayari ng mga mahal? Ang ating mundo ay nagtalasog na. Kaya delikado na po ang lagay ng mundo natin. Pero wala namang magagawa dahil mas piliin ng mga eksperto na iwasan kaysa matamaan tayo at ganun din, malasog din tayo, masisira din tayo at tamaan tayo ng asteroid. So, yan po mga naman, pero hanggang kailan maka-stand ang Earth? Yan po mga naman. At biyak na biyak. Marami nang biyak sa ating Earth. Marami nang malayan sa mga expert. Yan po mga naman. So, kaya sabi dito, mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. So, nung nakaraang buwan, mayroon nga, pero hindi tumama sa mundo kasi naiwasan. Yan po mga. Pero hanggang kailan natin naiwasan ang mga asteroid? Kasi ito po ay mga asteroid. Hindi man sinulat dito na asteroid, pero kung iyo pong babasahin ay tumutukoy sa asteroid. Mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Yung mga bituin, yun yung mga batuhan sa langit. Yung bibigay ng liwanag kapag sinaga ng araw. Ayan po. So, mga asteroid po ito ang sinasabi dito. Mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. So, anong tinding, di ba? Kahirapan po yan kapag halimbawa ganyan. Mangyayari po yan. Mahuhulog ang mga bituin. Hindi lang isang asteroid po yung mga. So, tandaan po yung mga pinamahal. Ang nangyari sa Sodom at Gomorrah. Ganun po yan. Mga asteroid. Nung sunugin ang
Sodoma at Gomora, asteroid po ang ginamit ng Diyos. Hindi po malayong mangyari sa atin kasi nga pareho na yung nangyayari sa Sodoma at Gomora sa ating panahon ngayon. Yung third sex, yung homosexuality, yun po yung isa sa mga dahilan na sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Dahil sa same-sex. Dahil sa mga third sex. Kaya tayo po nung nakarang linggo, nung narinig natin yung pagbasa ng batas sa pagbabawal ng same-sex marriage ng Russia, yan po ay ating kinatuwa. Kasi malulugod po ang Diyos niya. Malulugod ang Diyos niya. Kapag malulugod ang Diyos at yan po ay natularan, lalong malulugod ang Diyos. Kung maraming bansa, maraming pinuno ng mga bansa ng ating mundo ay susunod sa Russia na ipagbabawal yung same-sex marriage, yan po mga minamahal. Matutuwa ang Diyos. Kaya baka tayo ay hindi parusahan ng matindi. Pero wala po tayong kasiguraduhan dyan na mangyari na may mga bansa, may mga leader ng mga bansa na tutulad ng Russia. Kasi ang Russia kasi hindi naman sakto, hindi naman na-colonize. Pero maraming bansa tulad ng Pilipinas ay hanggang ngayon ay nandiyan pa rin yung pagka-sakop natin. Sakop pa rin tayo. Hindi naman tunay ang kalayaan natin. So, yan po mga minamahal. So, dependent pa rin tayo. Yan po mga minamahal. Kaya, hindi malayo na yung mga pinagbabawal ng Diyos ay gagawin dito. Yan po mga minamahal. At isa na nga yan yung same-sex marriage, yung blessing na sinasabi ng giant religion ay katulad na ng pagkakasal ng mga parehong kasalian. Yan po mga mga. Kaya hindi malayong mangyari ang nangyari sa Sodoma at Gomora sa ating kapanahonan ngayon sa bansang Pilipinas. Kahit pa mahal tayo ng Diyos, pero kapag hindi na matuloy ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan, may posibilidad na paparusahan tayo. Kasama tayong parusahan ng ating dakilang Diyos. So, ito po mga pinamahal, mahuhulog ang mga bituin, ito po yung mga asteroid. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. So, matindi po yan. Tayo po ngayon ay, ang ating pong mundo ay ang pagkakalam po ay lumalayo na sa sun. At hinihila ito ng ibang parang sun, mas malaki kaysa sun. Yan po kami naman. So, hindi malayo na mangyayari itong mga ito sa mga susunod ng mga tao.
kagandahan sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus kasi nakasulat na ito eh. Yan po mga. So, yung mga disalignment ng mga bagay sa itaas, sa kalawagan, sinasabi nito, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. Yan po mga. Pagkatapos niya, ang mga nangyayari, makikita sa langit ang tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Ano kaya? No? Noong siya naparito, mayroong kumita, mayroong pumit, mayroong star na malaki. Yan po marami naman. Sa kanyang pagbabalik, mayroong din tanda. Kaya nakalagay dito, pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis sa lahat ng tao sa mundo dahil dito. So maghihinagpis, sobrang takot. No? Matatakot sila kasi hindi sila handa sa kanilang sarili sa pagdating ng ating Panginoon Isus. At hindi sila handa, kundi dahil hindi sila naniniwala. Paano ka naman maghahanda kapag wala kang hindi ka naniniwala? Yan po. Marami, bilyon ng tao ngayon na hindi naniniwala na mahal ng Isus. Yan po mga. So, kaya maghihinagpis sila. Ang mga tao, maghihinagpis. At makikita nila ko na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ay kapangyarihan at kalwalhatian. So, ito na yung time na magsaya na ang mga mananampalataya. Time of rejoicing. Yan po. So, kasi babalik na ang ating Panginoong Isus. So, yan po. So, makikita po ito. Hindi po totoo yung mga claim ng mga as-if na sila daw ang mahal ng Isus. Babalik na. Hindi po, kasi wala pa naman tayo nakikita ng sign, wala pa tayo nakikita na kung ano man ang makikita sa taas, yan po sa kalangitan. Kasi ang nakasaad dito, makikita siya sa lahat, sabi dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumating na mula sa ulap na taglay at kapangyarihan at kalwalhatian. So, yan po mga. Kasi nandiyan ang kalwalhatian sa ating Panginoong Isus. Hindi na tulad dati inuusig siya. Pero sa kanyang pagbabalik ay wala nang pag-uusig sa kanya. Kasi taglay niya ang kalwalhatian at kapangyarihan. Dahil siya ay hatol sa lahat ng tao. Yan po mga. So, makikita hindi yung patago na pagbalik ang makikita. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Kung tayo po yun, ang trumpeta ng Diyos, kung totoo nga ang wisdom na ibigay sa atin, tayo po ay magwawagi niya. So malapit na tayo magwawagi na ang marami tayong susubuin kasi tayo
maraming magiging mga aral. Kaya sabi niya rito, susubuin niya kanyang mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. So yan po mga So itong time na ito, tayo po ay magwawagi mga Kaya sinasabi natin, tayo po ay mga ngaral. Hindi po kailangan ng marami tayo. Kasi ang buong mundo ay sakit na lang ng Pilipinas, bansang Pilipinas. Siguro pagdating ng panahon na yan, kung sakaling may revolution, yung bansang Pilipinas ay magiging isang kalupaan na lang, hindi na magiging island. Posibleng ma-reverse ito at magiging isang island na lang. Magsama-sama na yung mga iba't ibang mga island sa bansang Pilipinas. Mabubuong ulit. Kasi dito babalik ang ating Panginoong Hesus. At sa time na yan, mangangaraw tayo sa buong mundo. Sa buong mundo. Pero ang buong mundo ay kumbaga limit lang sa Pilipinas. Kasi sinasabi natin, pagdating ng panahon na yan, mag-aayos ang ibang mga lugar sa ating mundo at ang bansang Pilipinas lang ang pwedeng tirhan. Kaya yung panahon na yan, time din natin upang i-gather ang mga pinili ng ating dakilang Diyos. Pagpapagay natin ang dakilang Diyos. So, malakas na tunog ng trumpeta. Ito po ay hindi naman trumpeta. Yung trumpeta na sinasabi nila naririnig na hindi po. Ito po ay mga ngaral. Ito po ay in connection of gathering all the believers. So, hindi po ito yung instrument na trumpeta. Ito po yung mga ngaral. Upang matipon ang mga mananampalataya na ating dakilang Diyos. Which is sa ano lang, sa bansang Pilipinas. Kasi nga hindi na pwedeng tirhan ang ibang mga lugar sa mundo kasi mag-aayos na. Wala nang makakatira doon. Mag-aayos na. No? So, ang bansang Pilipinas, kung saan ito po ay land of promise ng ating dakilang Diyos, dito siya babalik. At dito din tipunin ang kanyang mga pinili. Yan po mga ganyan. So, napakasarap pakinggan, napakasarap isipin, no? Kapag tayo ay magiging party ng propesya, tayo ay magiging party, magiging part sa mga pangyayari. Yan po mga napakasarap. Napakasarap po. Paano mo isipin, imagine mo na kasama mo ang ating Panginoong Hesus. So, anong kasaya, anong tuwa, anong feeling na wala ka lang
wala ka ng mga anxiety sa buhay, wala ka ng mga pangamba dahil kasama mo na ang ating Panginoon Jesus. Sa time na yan, kung sakali mangyari sa ating panahon na tayo buhay pa, yan po mga minamahal, napakasal. Kung ang mga apostoles, mga disciples, sinabihan ng mahal na Jesus na mapalad kayo kasi naririnig ninyo ang mga hindi naririnig ng mga iba. Mapalad kayo kasi marami ang gustong marinig ang mga salita ng Diyos, pero hindi naman sila pinahintulutan na hindi nangyari sa kanilang panahon. Yan yung sabi ng Mahal Jesus sa mga kanyang mga alagad. Kaya tayo din kapag tayo ay mabigyan pagkakataon na buhay pa sa kanyang pagbabalik at mangyayari sa ating panahon, napakasarap. Pawitan natin ang ating kanilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you.
Amen. Dalay-ulit mo ng mga Diyos o kailangan. Hallelujah sa mga po Diyos kami nakatulog sa mga tila na nagpangamuyo. Ikaw Diyos, hallelujah, padalangin natin ang Diyos sa mga punong ang nabalik ko na. Dilat ka niya mula yung kaawang Diyos sa mga kasi ang kanyang mga gamit sa mga kinagawa siya. Mapadala sa mapalik ko ng padugang sa puso niya. Patulugan namin sa likod, magkalimutan po sa ng kabubutan. Tuloy kami sa pagiging kumain ng sa kahit pa sa tuwa ito ng pamilya, ito ng church, o sa mga tao sa pelikon na inyong basta. Kung sa mga Diyos pala ikaw mag-ubad ka na mo sa mga panibaho ng tulog ng Diyos, wala tayong mga babaghan lang sa mga panibaho ng umagat. Hallelujah. Kung padayan ikaw Diyos, magtagpo sa mga pinong masulbat sa mga problema ng puno sa mga sakit niya. Kaya mag-aayos ka tulad ng sulbat sa natin. Hallelujah. Mga problema sa panglawas sa mga hallelujah. Sa Diyos, hallelujah. Padahal ikaw Diyos, mag-atasing ka ng mga naging ka na. Kaya kinapasyaw niya. Kita nagyan ang iapang isa rin ko salamatan. Lamang malawat sa iwan ng Panginoon Diyos. All the hands which honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa pagiging Diyos o dala ko ba tayo magmal sa memory verse atong tawag si Beloved Angel o nang atong memory verse. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He'll make your path straight. Sirach 8 verse 11. Don't be happy over the death of anyone. Remember that all of us must die. Lamentations chapter 3 verse 25 to 26. The Lord is good to those whose hopes is in Him. To the one who seeks in Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Proverbs chapter 21 verse 3. Do what is right and fair, that pleases the Lord, more than bringing Him sacrifices. Amen. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. John 14:6. Amen. So, Lord, Baba, Panginoon Diyos. Salamat sa pagiging Diyos na nagtagaan kang kidaugan sa atong panibawang karon. Salamat sa pag-aping petition. Salamat sa kayo sa kapalitian. Salamat sa iyang gugma o kaluoy. Amen.
o kalinaw ngayon ihatag diri kanato o hanaot atong gibig Dios padayon nga mag-abad kanato sa atong pagkatulog sa atong gabi o ibabot ka sa hospital para tatas sa hospital malayo sa disgrasya at talagang mga kasakitan o hinaot nga bandayan sa pagkiling Diyos hinaot nga taguan sa pagkiling Diyos ng mga Panginoon tungo na itong mga pag-aamang subal mga pagkiling sa pagkiling o hinaot nga padayon ka nga nasigon sa pagkiling Diyos. Amen. O padayon tayo mga ganahan sa mga pagday, pagsimba, paghimay, salamat at adlaw sa ating pagkiling Diyos. At atong ngayon si Larry Francis ang mag-iis sa closing prayer. Halo Kristus, selamat malam Tuhan. Selain sa kagabihan kami ng adaya ng simba kami Lord, salamat Lord sa produksyon ka naman sa tipo simana o sa palimbahan Lord, salamat sa palimbahan o presensya natin kung saan pagkabayas mo sa kanan mo. Hinatagdaran ka lang mga palayan ng purpose ng luma, grasya, pinalagi sa mga protection sa mga sa mga mahal sa tabi-tabi at salamat sa mga puno ng mga pagtatalimugan, Lord, inagar mga disorganism na kasing-kasing, Lord, o siyang mga bayas ng pinagay mga Pinoy. Natagdaran ka lang mga liyo ka naman sa mga taong-batan, sa mga taong mga sakit o bladaan natin sa tipo sa tipo kopiro o sa mga alwang lolo yung gusto kami ibigay sa mga taong-batan sa istulang batang lolo o sa bladaan natin mga santalod ka lang mga basaya sa mga sa taong Jesus. Nasuway ka ng Babilong, bukas kaaway ka sa ating Diyos niya. Sa oras pala pa ka sa ating Diyos niya. Sige sa otok ka sa ating Diyos niya. Sige sa kagatan, kawaran ka sa ating Diyos niya. Sige sa kalawasan ka sa ating Diyos niya. Sa palit ka sa ating Diyos niya. Sige sa otok ka sa ating Diyos niya. Sige sa kalawasan ka sa ating Diyos niya. Sige sa kalawasan ka sa ating Diyos niya. Sige sa bukok, mabuhat ka sa ating Diyos niya. Sa tungkol relasyon ka sa ating Diyos niya. Sa paghilanat ka sa ating Diyos niya. Masagutang sa mga verses, pagkiras, parcels ka sa ating Diyos niya. Upang pang masigladan natin ang magbubuti ka ng buti ka sa oras ko pa na hinatagdaran ka ng mga kaya natin. Jesus saved, Jesus healed, Jesus the coming of life. Our dear Son, mighty Lord, Jesus is our shepherd, vision of God. Thank you, Lord Jesus. All lies praise, glory, and honor, might is giving, bless us, Jesus. In the name of Jesus, we pray and praise God. Sometimes and shout hallelujah. Hallelujah.